Kumusta mga kagala? Tayo ngayon ay nasa kagalang-galang na sintang paaralan, ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Samahan nyo kami ngayon para libutin ang... Teka. Paano nga ba tayo makaputuron kung galing tayo dito sa PUP, Main? Madali lang yan eh. Eto. Tama yan? Oh. Aba, wala Dora the Explorer ka na pala ah. Talaga. Dahil magbabalik tanaw tayo sa isa sa mga lugar ng ating kasaysayan. Di ba dapat na gumamit tayo ng makalumang material? Tulad nito. Hoy, pero bilisan na natin. Malayo pa biyahe natin papuntang Intramuros. Oh, kaya nga. Tara na. Tara. Oh, ano ba hinihintay nyo? Ba't nandiyan pa kayo? Tara na. Pupunta na tayo ng Intramuros. Alright mga kagala, para pumunta sa Intramuros galing PUP Main, maaari kayong sumakay ng tricycle o maglakad papunta sa Perez Station dahil malapit na naman yun sa main campus. Pagkatapos noon, bumili ng train ticket papuntang Recta Station at lumipat papuntang Biloterosa Station. Binulit ang ticket papuntang Yuen Avenue and Bush! Malapit ka na sa inyong destination. Hey, bababa na tayo ngayon. Ang daming tao. As usual. Lilipat na tayo ng station sa may Doroteo Jose. Babalik tayo kapag gando na tayo sa may... Tawag doon? Basta yung tawid. Yun na tayo ngayon sa LRT1, Doroteo Jose Station. Sasakay tayo papunta na UN Avenue. 20 pesos ang single journey ticket. So, 20 pesos galing ng Pureza papuntang Recto. Another 20 papuntang UN Avenue. Kakalis na nga train, so bibili muna tayo ng ticket. Tara! Balutin mo ako. Naiwan tuloy lang. Kasi, Minute. On our way to UN. Hep. Alright, mga kagala. Ayan. Siguro kanina pa kayo nagtataka bakit kami sa UN Avenue bumaba. Kung mas malapit ang lalakarin namin, yun kung binabaan namin ay sa Central Station ng LRT1. Pero ayan, akala namin mas malapit lang lalakarin kapag sa UN Avenue kami bumaba. Kaya ayan, medyo lang naman. Medyo malayo ang nilakad namin bago marating ang Intramuros. At ayan po mga kagala, kung di kayo fan ng paglalakad, well, huwag kayong bumaba sa Yun Avenue at huwag gaya ng pagkakamali ng aming team on the way sa Intramuros. Pero kung malayo symbol pala kayo, why not itry na takbuhin ang daan papuntang Intramuros galing UN Avenue. sa wakas guys, touchdown. Ano? Hi! At dahil nasa Intramuros na kami, challenge namin sa sarili namin na hindi magsalita ng kahit anong English. Mahirapan ako. Buti naman, at malibre mo na ako. Subukan mo muna. Aba, mas galing kaya ako sa'yo. Bawat pagtingin, walang pakialam sa mga umaaligid. On the way tayo sa kainan. Ayan, mga kagala. Syempre, dahil sa layo ng nilakad ng aming team, mas nagwagi ang aming mga tiyan kaysa sa paglalakbay sa Intramuros.
Kaya tara na, samahan nyo kami kumain sa tinuro ng ating mga tricycle driver sa harap ng Intramuros. Pero, let's go. Department of Labor and Employment. Dito pala sila. Hindi ko alam. Meron silang ano. Ngayon, kumanan tayo rito sa, ano to? Moralia? Moralia yata to, if I remember correctly. Para kumain. So, tara. Kakain tayo. Kaya to, gutom na eh. Sa Intramuros na buo. Naligaw daw sila dyan. May pero maganda Galing. picture din. Hindi mag-picture. Okay, babalik tayo dyan mamaya para mag-picture. Very Instagrammable. Dahil meron tayo, ayan, very Instagrammable. Ayan yung mga ano natin, isa sa mga gagawin natin habang nandito. Instagram-worthy places, spots dito sa Intramuros. Magagamit natin to into good use. Ang labi at pisngi. Tila'y gumagaang mga paa. Sa tuloy katabi. Ang pakialam sa gabi na lumalalim. Ang Intramuros, o tinaguri ang Walled City of Manila, ay ang isa sa mga pinakamatagal na nakatatag na syudad dito sa Manila noong kinubkob ng mga Kastila ang Pilipinas. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng pangalang Intramuros sa Espanyol ay sa loob ng mga pader? Itong itinayo noong ika-16 na siglo ng mga Espanyol na konkistador. Ano nga ba ang konkistador? Ang mga konkistador ay kinikilalang mga sundalo at manlalakbay ng mga Espanyol. Pinapaligiran nito ng 6 na metrong taas at 3 kilometrong habang pader na umuokupa sa 100 at 60 ektaryang lupain. Ito rin ay tinuturing din na sentro ng relihiyon at edukasyon ng mga silangang Indias ng Espanya. Ang orihinal na kampo ng Universidad ng Santo Tomas na itinuturing na pinakamatandang universidad sa Asia at ang Ateneo de Manila ay dating nasa loob ng Intramuros bago ito ilipat noong taong 1927 at 1932. Ito na lamang ang lugar sa Maynila kung saan tagumpay na napreserba ang makalumang itsura. Sa loob na nagtataasang pader ay naglalaman ng samut-saring kwento ng ating kasaysayan. Mula sa masang inapi hanggang sa kanilang munting pag-alpas. Kaya sa muling pagbalik-tanaw ng ating kasaysayan, samahan nyo kami. Isa-isahin ang mga lugar na nasa loob nito. Tara! Huwag ka sanang mawala. Pinalalayo, basta nandito ka ngayon. Huwag kang bitaw sinta. Pagmamahal na totoo, ipapangako sa iyo. Ano pa ba ang ano? Establishmento rito yung di ba natin napupunta? Ah! Alam ko na! Ano na katedral? Isang obra maestra ng arkitektura na matatagpuan sa Plaza de Roma ng Intramuros ay ang Manila Cathedral. Ang katedral na ito ay primerong basilika sa Pilipinas na nagsisilbing huling pahinga ng mga dating prelate na nagsilbi sa Arkidiosesano ng Manila. Nagsisilbi rin ito ang Episcopal Seat o inupo ang trono ng Arsobispo ng Manila na unang naging simbahang parokya hanggang sa maging hiwalay na diocese noong ika-6 na Pebrero 1579. Ito ay unang itinayo noong 1581 at mula noon, 7 beses na ito itinatag muli kung saan ang kasalukuyang bersyon ay itinayo noong 1951 kasunod ng pagkawasak nito noong pangalawang pandaigdigang giyera. Ayan, maraming salamat Sed para sa munting baliktanaw sa kasaysayan ng Manila Cathedral. Tayo naman ngayon ay dadako sa lugar kung saan ito nagsilbing pangunahing depensa ng mga Espanyol laban sa mga susubok na manggambala rito sa loob. Tara!
Naisip ko lang. Naging pangarap pa ba maging sundalo? Hindi naman. Pero, kung iisipin mo kasi yung vibes na itong lugar, parang gusto mo maranasan yung mga patakaran dati. Kahit saglit lang. Oh, English yun! Huli! Pero sa bagay, totoo nga. Kapag nandito ka sa lugar na ito, nararamdaman mo yung nakakilabot talaga, alam mo yun. Lalo na kapag alam mo yung kailaliman ng kasaysayan. 1, 2, 3, 4 Sa kapitan Ang Fort Santiago ay nagsilbing kuta ng mga Kastila at naging kanlungan ng mga Pilipino at Amerikano na matatagpuan sa makasaysayang napapadirang lungsod ng Intramuros sa Maynila. Ito ay itinayo noong huling bahagi ng ika-16 na siglo ng Espanyol na Conquistador Miguel Lopez de Legazpi. Sa buong kasaysayan, ito ay nagsilbing kuta ng depensa laban sa mga pagsalakay ng dayuhan, isang kilalang bilangguan at isang punong tanggapan ng militar. At alam nyo ba mga kagala, ang Fort Santiago ay ginamit din bilang isang depensang pamilitar noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil na rin sa ito ay napapaligiran ng moat o isang malalim at malawak na hukay o kanal na pumapaligid sa mga kuta o kastilyo na karaniwang puno ng tubig. Ito ay lubhang na pinsala ngunit kalaunan ay naibalik pagkatapos ng digmaan. Gayun din, ang Fort Santiago ay kilala bilang ang pinakapinagmumultan na lugar sa Maynila na may maraming ghost sightings na inuulat ng mga bisita. Nakakatakot, diba? Pero ngayon, ito ay isang sikat na destinasyon ng mga turista kung saan ay maaaring matuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at tuklasin ng iba't ibang mga atraksyon nito tulad ng mga dungeons, barracks at gardens. Kada umaga, sakit ang aming ulo. Walang nang huhusga, iinom na lang ng buko kasi masyadong nagsaya, masyadong nagwala. Ubus ang aming energy doon sa Tresto kagabi sa Agapita. Nagsasaya ang lahat. Grabe, no? Napakalalim nung naranasan ng mga masang kinupkob ng Espanyol at kapag sa lugar na ito. Kaya nga. Pagpasok pa lang gusto mo yung ang bigat na sa pakiramdam. Totoo, naramdaman ko. Alam mo yung naramdaman mo yung presensya nila. Ewan ko. Kahit alam kong bawal naman mag-ingay masyado rin. Hindi ko magawang buksan yung bibig ko. Kaya kung gusto nyo makalibot rito sa Intramuros at puntahan ang bawat lugar na binanggit namin, kayang-kaya ito gawin sa isang buong araw. Pero mga kagala, tandaan na hindi kayang ibuod lahat ng kwentong pumapaligid sa lugar na ito sa isang araw lang.
Kaya kung ako sa inyo, samahan nyo pa ng sariling pananaliksik tungkol sa kasaysayan ng Intramuros. Tama. Saan kaya tayo muli magkikita, no? Kayo ba mga kagala? Saan yung gusto pumunta? Paano kami ngayon para libutin na? Ay, go, go, go! Paano ka papunta ka naman ni Bravo? First na, tatatatat. Hindi, ano na, tatatatat. Guys, ito magic. Ay, gagawin ko nga eh. Dito, wala to. Wala nang mga Kastila! Wala nang mga Kastila boy! Huwag ka na magtago! Naisip ko lang. Lagi pa nga pumamagit ng dalo. Masabi mo sa vlog. Ay, nagay. Ang may babanatan lang oh. Basta't nandito ka ngayon, huwag kang bibitaw sinta. Pagmamahal ang totoo sa Intramuros na buo. Pakialam sa mundong nakapaligid, hindi mag-iba ang pader na tinapos natin. Mapag-isa ka man, alam ay susuruin. Mapapa sa atin lang, kalayaan ng pag-ibig. Uuwi na! Uuwi na! Uuwi na! Uuwi na! Uuwi na!